Tara, panibagong araw, panibagong blank check na naman. Nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. Sama ko si Wada at si Mama. Pabalik na si Mama sa UAE. Hatid natin sa... Naka-cellphone lang tayo ngayon kasi bawal camera dito. Galmusal lang muna kami dito sa... Ito ba yung ano, yung... Thank you po. Thank you. Welcome. Almusal na muna kami. Tapos na kami mag-almusal. Si Mama, si Wata. Baba na kami dun sa try niyang timbangin itong mga maleta niya. Yo! Yeah! Magtitimbang muna si Mama dun bago kami umalis ni Wata. Para kung may mga sobra dun sa bagay niya, iuwi namin. Kaya, Okay, sige na. Bye-bye. babalik ka sa July eh. Bye. Diba? Mga July uli. Yeah. Sige na. Aywa. Bahala ka na din sa kapatid mo. Sige na, bye-bye. Pabalikan sa July eh. Let's go. Andito ako ngayon sa Raon sa Tondo. Sinamahan natin si Aircon King, si Boss Ward. Kapatid nating San Joseño yan. May missionin sila dito kay may pag-uusapan sila dito ni Boss Parak sa Raon sa Tondo. Eh along the way lang naman, pauwi na tayo. Dumrap lang tayo saglit. Kasi baka mag-away sila eh. Saan? Dito. Hindi. Ano ko lang siya, pinaupo ko lang siya dito, tapos uwi na ako. Marami akong gagawin eh. Diba? Inantay lang kita. Diba? Hindi, galing akong Pasay eh. Hinatid ko yung nanay ko eh. Bumalik ng UAE na eh. Tapos dumrop na ako dito. Mabait yan, kaibigan ko yan. Oh, tangina, hanggang sa muli. Uwi na kami. Andun si Wada sa sedan eh. Nakasar dun ah. Yeah, oo. Pabala dyan, boss. Tangina ka, parang kapatid ko na to. Huh? Thank you po. Now, hanggang sa muli, mga malulusog. Andito na ulit kami ngayon sa Bulacan. Ganda. Pininturaan na. Dito lilipat yung parents ni Wada tsaka kapatid. Ganda be no? No, kakulay na damit mo. Ganda. You know? Bossing. G bossing. G bossing, no rush. Thank you bossing. Dumala kami bossing. Thank you Chief. Tanghali na. Drop muna natin yung mga laundry. Ay si Madam May. Init. Kami ngayon sa Pansit Kabagan dito sa lugar namin. Mainit, pero wag sasabaw. May chili garlic ang siomay te. Ay, wow. Si Wade may favorite dito. Kaya mong araw-araw to? Tikadora ka. Ba't pa hindi mawala ito? Tuka. Flex ko lang din pala. Kumaka mo nga babe, pakita ko lang sa kanila yung ano ko. Pakita ko lang sa kanila yung Boss Balita ako na shirt. Maniwala ka sa mga sinasabi ko, ito ay totoo, di naman dalawa. Naglabas sila ng sapat lang, Boss Balita, tsaka yung I Love Hustley na ganito. Hindi ko alam kung limited, pero sabi nila limited. Nagpahook lang ako kay Racemoon Clyde, isang legit reseller ng tambay. Tapos pwede kayo magpahook sa kanya ng mga limited type shit. Ako sa High Minds, pag may limited sa High Minds, 'Minds, sa kanya ako nagpapadali. Tapos ito, nung naglabas yung master, 1,000 plus. 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 1,0
Ano? I love hustling shirt. Boss Balita. Dapat lang. Pag tinanong mo, gaganto. Kain na tabi. Boom! Ganun lang yun. Ang ina, namumula-mula ka girl, oh. Mistisahin? Ubis. Sexy mo eh. Dito kami sa sample ngayon ni Wada. Ayan. Kasi birthday ni Jewel. Bibila namin siya ng cake. Nasusulatan yan, madam? Opo, hanggang 5 words po. Alright. Paano ang kanta? Favorite ko ng bata ako. Pinaprint ko pa yung lyrics. That you start to feel the same. Ayun, no? Ay na po yun. Thank you, bossing. Galing. Cake, tsaka 2.5. Hindi, 5 years old lang yun. Hindi kailangan ng cash nun. Chat kaya. Okay. Kasi parang, Ayun. Thank you. parang ano eh. Andun lahat ng tao. Pwede na tayo mag-Thailand ng pera na yun. Thailand, ano gagawin sa Thailand? Ano huling damit? Sobrang epic. Yung birthday ng pamangkin ko bukas pa pala. Nilagay namin sa rep yung cake. Andito kami ngayon, si Wada gusto niya mag-Wilcon para bumili doon ng mga kung ano man doon sa lilipatan nila. Ay, ganito yung sasakyan mo, di ba? Oh, pero yung pinakamakapal. Wala ang puta. Talaga naman eh. Ano? Uy, tutukan yung sarili ko dito kung may halaga pa ba ako sa'yo. Nalalaglag yung ano, sakap. I told you, wala sa brand yan. Ito. Bili ka ng tape. Ito. Hindi, tape. Yung tape bilhin mo. Meron siyang shower na nadampot. Tangina, laki naman dyan. Diyan nagtutunan ng katawan sila. Ano na sila Walter White. Ito pang side hustle, oh. 150 lang pala puhunan, no? Tas Joy. 150 tas Joy. Tas ano, 5 sako ng panggagago. Wawiperang ko lahat kahit ayaw nyo. Pangdagdag side hustle, ano? Ha? Ano yan? Laki masyado eh. Ano ba ganyan? Ano lang luma. Uy, ina, ba't mo naman sinampol? Tinitesting pa eh. Mukha ako ng 2 gaming chair. Ano ba? Nawawala yung kami. Nakabayaran naman. Hindi ko ang gulo yan dito ka. Ulitin mo. Ayan. Pabayad. Bayad dyan sa vlog ni Sir. Uy, gago ka. Okay lang ina mo. Gago mo. Dito. Ay, shit. Gabi na. Pag-uwi, nag-edit lang ako eh. Tapos ikaw, natulog ka ba? Ang gawa mo? Wala. Ayan, nandito kami ngayon sa Hotel Sabano. Maghapunan kami. Dito ulit sa pinakamasarap na steak sa Bumbulacan. Yeah. Do you agree? Ang
Ang sauce mo man, Tomas, di ba? Red wine. Oh. Andito ulit kami ngayon sa hotel sa Bano. Dito, ano, Coral. Go. Thank you po. Di ba po ito yung red wine? Sauce? Ano po? Balsano. Thank you. Kulit mo eh. Pwede. Thank you po. Kain na muna kami. Ito ang the ultimate patatas. Yung french fries. Sasaw sa mashed potato. Patatas sa patatas. Alam mo. Right, tapos na kami. May steak para kay Ganun pa rin. commissioner and Masarap pa rin. Ito real talk. Honest to goodness. Yung steak nila dito, yung 2.5 isa yun eh. Yung tagto 2.5 na yan, panis yung hindi ko na i-drop na yung mga nakainan ako. 7K, 9K, 11K. Putang ina silat dito sa tagto 2.5 lang dito. Sa Del Monte, Bulacan. Hotel Sabano. Sarap. Ano yun? Sydney, Australia yun ah. Di mo alam. Luneta Kulay lang, na alam yan. mo. Tara. Wow. Wow, steak. Wow. Oh, ito, mapapasalita ka talaga sa sarap. Okay. Wow, steak. Ano ba siya? Cat food yun yung black? Nangaaway yan eh. Wow. Sasalita Sabi sa'yo. Papasalitain sa sarap. Okay ka na, kain. Steak pa ang hayop. At nandito na ulit tayo ngayon sa harap ng PC. Tapos meron tayong ice americano syempre. May comment. Ganda ng comment na to. Ganito mga comment yung gusto ko eh. Kasi ano to talaga, kumbaga, makapagbigay na naman tayo ng panibagong ideya sa inyo, sa mga nanonood. Basahin na natin. Sabi ni Al Monroe, "Curious lang boss, alam ni Wada at alam naming may tira ka, pero bakit mo hinahayaang ilibre ka niya lang palagi? Miski siya pa nag-aya, di ba basic na lang ilibre siya since may G ka naman? Ikaw na nga rin nagsabi minsan lang yan na lumabas kayo, why not shoulder everything na lang to treat your woman who is grinding out all week din? Total, siya rin naglilinis ng bahay nyo at ginagawa niya yung duties niya as partner sa'yo. Parang di nakakatikas tignan. Ironically, sabi mo dapat may pera na talaga ang lalaki to attract girls at pet peeve mo ang mga class S na nagpapalibre. Pero ikaw mismo na meron ng tira, madalas nililibre pa rin ni GF miski pa willing siya gawin yun. Parang di kasi ganun kaganda tignan. Given na alam namin kung sinong may tira at influencer, parang di ganun kagandang influence yan sa mga minomotivate mo na kabataang lalaki, pangit man o maitsura boss. Ganang akin lang naman boss, not hater facts." Alam nyo, yung ganun, yung kapag sinasama ko sa vlog or sa content, yung clip na tas sinasabi ko. Di ba kasi pwede naman kaming kumain
ng libre niya, nang siya magbabayad, nang hindi ko i-record, nang hindi ko i-drop dito sa inyo na, si Wada nagbayad niya na. Diba? I'm hitting two birds dun pag ginagawa ko yun. Unang-una, para sa mga babae dyan na, pag may nakapanood na babae, posible pala yung grindset mindset na babae. Pangalawa, yung mga lihitimong class S na pangit, posible pala na kahit pangit ka, gagastos ka ng babae once magkaroon ka ng tira. Tsaka isa pa, alam nyo kung ano yung 5 love languages. Tapos hindi lang dun sa 5 love languages na tatapos dun. Merong receiving love language. Ibig sabihin, ayun yung love language na gusto mong na-experience. Tapos meron namang giving love language. Ayun yung love language na gustong-gusto mong ipinapa-experience sa mga tao. Tapos magkaibang bagay yun. Pwedeng, like for example, sa akin, ang receiving love language ko, acts of service. Gusto kong sinusunod yung instruction ko. Gusto ko pinagsisilbihan ako. Yun lang. Yun lang. Ang giving love language ko naman is to provide. Diba? Si Wada, napag-usapan na namin to, ang giving love language niya, to provide. Diba? To provide din. Mahilig yan siya magregalo. Diba? Mahilig yan siyang mga libre, ganyan. Last year nga, parang tatanda ko, last year may vlog ako. Nagsargaw kami, gastos ako lang 200,000. Nagsargaw kami 10 days ba kami dun. Hindi ko matandaan. Basta ang tagal namin dun. Sagot niya yun. Diba? Kasi nga yun yung niya, dun siya mafu-fulfill eh. Kasi yun yung giving love language niya eh. Yung to provide din. Gustong-gusto niya nanlilibre. Ini-spoil niya yung pamilya niya. Basta sobrang generous sa madaling sabi. Ngayon, ako intentional. Sinasama ko talaga sa vlog. Sinasama ko sa video. Kasi nga, I'm trying to hit two birds. Unang-una, yung mga babae nga, na posible pala, babae ka, tapos grindset mindset ka. Pangalawa, yung mga lalaki, na kagaya ko ng late mong classes na pangit na, ito living example. Tinitikasan ko, nilulupitan ko, kahit late mong classes na pangit ako, pwedeng may magandang babae na grindset mindset na down sa'yo. Diba? Ngayon, kung sa tingin mo hindi nakakatikas, kasi it is a matter of perspective na lang eh. Kasi nga lahat ng energy, lahat ng kapangyarihan, lahat yan dito nag-uumpisa. Ngayon, kung titignan mo yun as negative, yung nakikita mo, sinasama ko sa clip na nililibre ako ni Wada, ganito ganyan. Kung negative mo siyang titignan, hindi talaga siya matikas tignan. Pero kung positive mo titignan, tangin, lupit to. Simula nung napunta si Wada sa poder ni Ato, naging grindset mindset din si Wada. Di ba? Ganun. Alam yan ng mga nakakilala sa akin personal. Lahat ng napupunta sa under ng umbrella ko, putang ina, nagiging palumpalo sa buhay. Gumigera sa buhay talaga. Di ba? Tsaka ako, syempre, simple way of gesture para mas manggigil siya. Para maramdaman niyang na-appreciate ko siya. Kasi alam niyang kumbaga matigas puso ko eh. Matigas puso ko eh. Makikita niyo lang na soft ako pag yun. Yung kasama ko siya, content namin, yung magkasama kami, kakain kami sa kung saan. Doon, kahit papano, may soft side. Pinapakita ko sa inyo, pinapakita ko rin sa kanya na na-appreciate ko yun. Na malupit siya sa buhay, to the point na kaya niya nang ilibre kung ano yung kakainin namin. Diba? Ganun yun. Kaya ako siya intentional na sinasama yung mga ganong clips. Tsaka, tamo, hindi lang bukod sa pag binidyo ko nga ganun yun, di ba kumain kami? Wala namang ka-idea sino nagbayad eh. Pero sinasabi ko. Una, para maramdaman niyang na-appreciate ko siya. Pangalawa, para dun nga sa trying to hit two birds na sinasabi ko kanina pa. Diba? Sana may ngayon yung sinasabi ko na pet peeve ko yung mga lalaki na pakiramdam nila, ang cool nila pag nakakapagpalibre sila sa babae. Yun yung mga may mga lalaki kasing ganun, wala talagang pakinabang at all. Walang tikas at all.
majority dyan, guwapings lang. Wala talaga. Tapos, wala silang ibang ginawa kundi hututan ng hututan yung babae. Diba? Puro gwapo lang yun. Yun mga pet peeve ko eh, mga gwapo. Kasi, hindi naman nasabi ko na nga sa ibang content ko to, may dalawang uri lang ng lalaki ang gagastusan, ang willing na gastusan ng babae. Unang-una yung mga gwapo. Pangalawa, kapag yung ganto, yung na-gain mo na yung respect niya, natindig mo na yung tikas mo, yung stance mo, diba, intact na. Nagpo-provide yung babae or nililibre ka ng babae out of respect sa'yo. Pagpangit ka. Ngayon, kung gwapo ka, pwede ka talaga bibila ka sapatos, ililibre ka ng babae, bibigyan ka ng kung ano man, pag gwapo ka. Diba? Ngayon yung mga pet peeve ko, yung mga ganong klase ng lalaki na gwapo lang, walang tira, supot sa mata ng tunay na nakakita. Diba? Maangas lang yun sa sa mata ng mga kagaya niya lang din na tulongges na walang ibang ginawa kundi maghanap ng mahuhututang bakla or babae. Tapos wala talagang pakinabang at all. Ganun lang. Ano lang, playtime type na lalaki. Walang dating. Diba? Yun yung mga pet peeve ko. Diba? Yun yung mga pet peeve ko na sinabi ko. Diba? Anyway, it is a matter of thinking. It is a matter of paano mo tignan. Diba? Ngayon, isa pa na gusto kong magets nyo na sobrang makapangyarihan nito. Andito lahat sa utak. On how you see things. Kasi on how you see things, ganun ka mag-react. Based dun sa kung ano nakita mo. Sa kung ano inisip mo. Diba? Ngayon, gusto kong practicein nyo na in every situation, in every scenario, try nyong hanapin yung positive side lagi. Diba? Para mapag-produce din kayo ng positive thinking. Equals to positive actions, syempre. Diba? Kasi kung negative, madaling maghanap ng negatibo. Like for example, yun nga, nakikita nyo sa clip, sinasabi ko, intentional, na si Wada nagbayad dito, ganda ganyan. Eh pag negative thinking, hipokrito. Sabi niya, pet peeve niya yung mga lalaki nagpapalibre. Tapos bakit hinahayaan niya, ganda. Tsaka isa pa, yung mga babae na pumasok na sa state ng grindset mindset. May mga ego din niya na nabuboost or nafe-feed once na-fulfill nila yung mga gusto nilang gawin. Like for example na, ako naman to. This time, ako naman. Allow me to do this for you. Out of respect yun. Diba? Ngayon, wala na masyadong mahabang outro. Kita tayo maya lang konti.